yung din pong dropout na Yes. ratio, ano ang ibubunga niyan sa future, labor force natin? Ito hong dami nga ng mga na hindi pupuwede naman mag-aral ng libre, pero ano ba ang mga dahilan kung ba't nagda-dropout sila? At ano nga ibubunga nito sa quality ng ating labor force? Opo, siyempre yung quality ng labor force natin apektado. Chicken and egg po yan. Kasi kung ganito yung quality ng graduates natin, tapos magkukuha sila ng mga trabaho, pero sa totoo hindi nila magawa yung kailangan nilang gawin kasi iisipin mo professional na sila or talagang nakapagtapos ng college pero hindi magampanan yung mga tungkulin nila. Yung capacity ng mga kumpanya at ng mga organizations natin, mga businesses, apektado rin yung kanilang paglago. Tapos, mababawasan din yung mga mahihikayat nating mag-invest sa Pilipinas kasi laging high quality workforce yung hinahanap ng mga Mm. investor. So, yung kapasidad ng ekonomiya natin na lumago, umunlad ng mahusay, talagang apektado po yan kung marami palang college graduate natin, hirap sa functional literacy pa lang. Ngayon Mm. nakita po natin sa data, so we work with PIDS or yung Philippine Institute for Development Studies para aralin ano bang nangyari. Nakita po natin mula 2014 hanggang 2022, nagkaroon tayo ng Free Tuition Act, yung RA 10931. Mhm. Nakatulong po ito, nahikayat ang maraming Pilipino, lalo na ang mga mahihirap, na mag-aral ng college. Pero ang nakikita po natin, malaking problema pala ang attrition. Hindi lahat nagtatapos. In fact, more than half lang ang nagtatapos. So, 4 in 10 nagda-drop out. Sa Mhm. BARM, ang sinasabi nga po natin, 1 in 10 lang ang nagtatapos. Oh. So, sa 100, 10 lang yung magtatapos, napakahirap po ng ganun. Kasi nasasayang yung opportunity ng mga Mm. kabataang Mm. Pilipino. Mm. Tatlo po yung reasons. Una-una, nakita natin, lack of personal interest. Yun daw po ang dahilan kung bakit hindi sila nagtatapos ng college. Pero yung mga bilang po, nung mga nagsasabing hindi sila interesado, medyo parehas doon sa bilang na hindi functionally literate. Kasi posible pong sinasabi nila, hindi sila interesado, pero sa totoo, paano sila maging interesado? Hindi nila naiintindihan yung Yeah. pinapabasa sa kanila at yung inuupuan nilang mga lessons. Talagang mahirap po yun. Ikalawa, yung pangailangan na magtrabaho. Kasi alam naman po natin, Mhm. talagang normal naman po ito sa lahat ng ibang bansa rin, na pag tumungtong ka na ng college, talagang yung pagkahumaling mo na kumita na ng sariling pera kasi kailangan mong tumulong sa pamilya mo, Mm. nandyan talaga yan. So, nakita din natin sa pag-aaral ng UP, yung part-time students natin, nagtriple. Ibig sabihin, Mhm. marami talagang kailangang magtrabaho para makatulong sa pamilya nila na sana Mm. nakakapag-aral. Pero hindi natin magagawa yan or hirap silang gawin yan kung yung college programs natin inflexible na talagang 4 years college ka lang dapat, tapos kailangan mong matapos, tapos puro morning 8 a.m. to 5 p.m. ang mga Mm. Klase. classes natin. Sa ibang Mm. bansa po, may night classes, may Saturday classes para yung mga estudyanteng kailangan magtrabaho pero talagang porsigidong mag-aral, pwede Mm. silang lagyan ng puwang or lagyan ng lugar sa iyong higher education system para Mhm. nakakapag-aral pa rin sila ng college. Ikatlo, yung financial difficulties. Problema pa rin po yan. Nakatulong yung free tuition at meron tayong tertiary education subsidy para sa pinakamahihirap. Mm. Pero po, hindi sapat, lalo na ngayon. Alam niyo po dati, nung 2018, nung bago yung batas, ang allowance po nito 60,000 tuition and allowance. Ngayon po 10,000 na lang 'yan. Kaya ang tanong natin kung mahirap ka, nabigyan ka ng subsidy na 'yan, pero 10,000 na lang 'yan. Paano mo babayaran ng tuition? Paano ka gagastos ng pang-commute? Mm. Paano ka Hmm. kakain? Paano Mm. ang Mhm. proyekto? Mm. Halos wala, hindi ka talaga magtatapos. So ang sinasabi natin, hindi sapat na may batas, kailangan ini-implement natin ng mahusay para magawa nito yung gusto niyang gawin nung una pa. Na Mhm. talagang matulungan ang mga mahihirap, hindi lamang makapag-aral, pero makapagtapos. Kailangan ibalik siya sa tamang amount. Kasi kung 10,000 yan, nakikita nga po natin sa data, halos wala silang may enrollan. 5 kurso lang. At hindi pa natin alam kung dekalidad na institusyon yung papasukin nila dito. Elementary Ed, Technical and Livelihood Education, Criminology, TVET, Industrial Technology. Diyan lang sila pwedeng mag-enroll. So kung Mm. ikaw, hirap ka na sa pagbabayad ng tuition tapos limitado ka pa sa Mm. kursong pwede mong enrollan, Mm. kung gusto mo pala mag-engineer, mag-nurse, Mm. hindi mo magagawa yun, hindi ka na lang magka-college or magda-drop out ka na lang. Kailangan po nating tugunan 'tong mga issue na 'to kung talagang seryoso tayo sa equitable access to quality tertiary education.